Everyone, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngayon guys, i-share ko lang po sa inyo yung about sa amin sa Ormoc City, Leyte. Sa Barangay Esperanza, Ormoc City, Syudad. Din ngayon guys, i-share ko sa inyo Bata pa ako noon. Pero alam ko po yung nangyayari kasi hindi naman po tayo mga tanga at meron din naman tayong sariling pag-iisip, 'di ba? Yung mga politiko, kapag tumatakbo po sila sa pagkagawad, kapitan, congressman, mayor, vice mayor, at iba pa. At lagi po nilang sinasabi, ito po yung kalsada nyo dito sa Barangay Esperanza at saka dito sa Green Valley at Masin. Ipasiminto ko to. Din ngayon nanalo na po sila sa paggagawad, sa ano pa yung tinatakbuhan nila, nanalo po sila. At alam nyo po anong nangyayari? Hindi man lang nila matapos-tapos yung project. Yung alam nyo putol-putol, hindi diretso. Bakit? Ganon ang ginagawa nila. Ang dami-dami nilang mga pangako sa mga tao na ganito kapag manalo sila, ganito kapag manalo sila. Palagyan ko to ng semento, pasiminto ko tong kalsada. Saan yung mga pangako na yan? Diba? Walang nangyari, ay napapako lang lahat ng mga sinasabi nila. Munang kayo, nakaranas naman po kayo ng ganito, na maraming tumatakbo sa lugar nyo, tapos walang nangyayari. Kahit pa iba-iba po ang tumatakbo, wala din nangyayari. Bakit po naniniwala pa kayo sa mga sabi nila? Huwag na po kayong maniwala kasi hindi po yan totoo. Kasi yung mga sinasabi nila, parang nagtitinda ka lang din ng gulay sa tabing kalsada. Kailangan magaling ka po mag-real talk para maingganyo sila sa inyo. Ganon po ang mga politiko. Para lahat ng mga sinasabi ng mga politiko, para maniwala yung mga tao. At saka, pag time ng orasan, pag time ng takbuan na yan, gumagapang po sila sa mga bahay. Sinusuhulan po nila ang mga tao. Katulad nito, si Kapitan nagbibigay ng 200. Ito naman yung kalaban ni Kapitan nagbigay ng 300. O siyempre, ang mga Pilipino, at katulad ko mahirap, siyempre may nagbibigay, siyempre tanggap lang kami ng tanggap. 'Di ba? Ganon po ang mga tao sa Pilipinas po at karamihan po yung tumatakbo. Kahit saan pong panig ng mundo, saan po panig ng barangay, ganon po ang ginagawa nila. Gumagapang po sila para magbigay po sila ng pera sa mga tao. Ganon po ang ginagawa nila. Kahit si congressman pa yan, kahit si mayor pa yan, kahit si vice mayor pa yan, kahit si kapitan pa yan, kahit si kagawad pa yan, ganon po ang ginagawa ng mga tao. Kasi ako po, naranasan ko din po yan, nakatanggap din po ako ng pera. Yung pera nakatanggap po akong pera doon kung saan po ako nakatira. 'Di ba? Munang kayo, lahat ng mga sinasabi ng mga kapitan na about ganito, huwag po kayong maniwala. Saka na po kayong maniwala kapag ginagawa na nila. In real talk lang po tayo. Huwag po kayong ma-open kasi lahat ng mga sinasabi ko po ay totoo. 'Di ba? Hindi po ako nagsisinungaling. Yun din po ang reason kung bakit po ako ganitong magsalita. At nawawala na rin po ako ng tiwala sa sa lugar, sa Pilipinas. Yung iba, alam niyo sa totoo, nandun na po tayo Ang Pilipinas is mayaman. Mayaman ang Pilipinas. Maraming mga taga-ibang bansa gusto nila sa Pilipinas kasi mayaman. Pero ang kayamanan ng Pilipinas ay kinukurap
mga nakaupo yan. Kinukorupsyon. Alam niyo po kung bakit marami pong tumatakbo? Nang dahil po niyan, marami po silang makukuha na pera. Katulad, magpatayo po tayo ng tulay. Meron po silang makukuha nun sa project. Magpatayo sila ng condominium. Meron po silang makukuha. Munang kayo, wag po kayong masasaktan sa sinasabi ko. Nasa inyo kung maniwala kayo or hindi. Basta yun ang sinasabi ko. About sa mga gamot na yan, doon sa amin sa lugar sa Ormoc City. Yung about sa mga gamot na yan, di ba libre yan. Sa mga mahirap, yung walang pambili, sa mga health center, binibigay po yan sa bawat distrito sa health center. Pero anong nangyayari? Yung iba, mas pinapabura nila. Yung katulad nagtatrabaho sa gobyerno, sila agad-agad binibigyan, pero yung hindi nagtatrabaho po sa gobyerno, hindi po nila agad-agad nabibigyan. Nabibigyan lang po nila ng resita, 2 peraso, 4 peraso, 5 peraso. Ganyan po sila magbigay. Katulad po yung nakalagay sa drops, yung parang vitamin sa bata, gamot sa bata, katulad ubo, sipon, panlagnat. Bawat province nagbibigay po, may budget po ang mga mahirap para kung halimbawa po wala pong pambili ang bawat pamilya, meron po silang matakbuan sa center na gamot. Kasi naranasan ko po yan dito sa Nueva Ecija. Kapag yung anak ko nagpapagamot, nisipon, inuubo, pupunta po kami sa center at nakakatanggap po kami ng gamot sa ubo, sa sipon, sa lagnat at iba pa. Makakatanggap po kami at marami po ang binibigay at nagtataka po ako bakit bawat province hindi po sila nakakatanggap na ganon. Yung nakalagay sa bottle na medicine katulad ng tempra, ano ba yung gamot sa lagnat, gamot sa ubo, sa sipon. Hindi po sila nakakatanggap. Bakit ganon ang mga tao? Dapat wag nyo naman pong i-corruption ang mga gamot. Wag nyo naman kunin, wag nyo naman pagkikitaan kasi yung mga gamot na yan, budget yan para sa mga mahirap, yung wala talagang pambili. Budget yan sa bawat barangay. 'Di ba? Bakit ganon? Alam niyo, sa totoo lang, naiinggit po talaga ako. Katulad dito sa Saudi Arabia. Pag nagpapa-check up ka, may nakukuha kang gamot. Kung ano problema mo, may high blood ka, may sakit ka sa kidney, may sakit ka sa ganito, may sakit ka saan, meron ka pong makukuha na gamot as in. Pero bakit ang Pilipinas mayaman, pero kinokorupsyon lang ng mga nakaupo sa gobyerno? Mga bata pa lang tumatakbo, nakaupo sa gobyerno kasi bakit? Para makakuha po sila ng pera. Katulad sa PCSO, lahat kung saan man makakuha po sila doon. 'Di ba? Munang nasa inyo kung ano niyo ako, pagsabihan niyo ako ng hindi maganda, tanggap ko po kasi sinasabi ko po ang nasa laman ng puso ko. Sinishare ko lang po dito para lahat ng mga tao dyan sa Pilipinas, katulad ko na mahirap, dapat gumising na po kayo. Okay? Huwag po kayong magpakatanga. Huwag po kayong magpabulag-bulagan. Gumising po kayo sa katotohanan. Tingnan nyo po ang bawat nangyayari sa paligid nyo. Kung anong nakikita nyo, yun ang kukwentahin, titingnan nyo, yun dun ka magbabase sa nakikita nyo. Huwag po kayong bulag. Makarinig ka lang ni Pulana, maniwala po kayo. Paniwalaan nyo kung ano ang nasa puso nyo.
yung nararamdaman ng puso nyo. Yun ang pinakatotoo, guys. Manang, thank you very much sa inyong lahat. Basta nag-share lang po ako sa inyo, yung nalaman sa puso ko. Thank you.